So hello guys, no, dito na tayo sa last part ng adventure natin dito sa Barangay Batbatan or Batbatan Island. So as of the moment, no, dinala kami dito ni Kagawad sa kanilang pinagmamalaking sanctuary. At dito nga, no, napakaganda dito sa kanilang sanctuary. So before anything else, no, nanggaling kami dun sa sitio Kamanga, tapos pumunta kami dito sa sitio Kawit. At ngayon nga ay sumakay kami ng motor papunta dito sa sitio Kawit. At ayun nga ay napakalayo yung area na aming pinanggalingan doon sa sitio Kamanga. At siguro pag nilakad namin mga 1 oras galing doon sa sitio Kamanga papunta dito sa sitio Kawit. At ito nga, no, papunta na kami ngayon sa sanctuary dito sa Barangay Batbatan Island. At umangkas nga ako dito kay Kagawad kasi nagpresent siya na pupunta kami doon sa kanilang sanctuary at kung gusto daw namin makita yung kagandahan ng kanilang sanctuary area dito sa Barangay Batbatan Island. At kami nga ay nag-okay na rin at medyo patapos na rin kami sa aming activity dito sa Batbatan Island. At hapon na nga, siguro mga alauna na ng hapon nung kami ay patapos na dito sa sitio Kawit. At dahil nga, no, chance na rin natin to na ma-explore itong Barangay Batbatan Island at kami nga ay napakaswerte na kami ay sinamahan ni Kagawad na maikot itong Barangay Batbatan Island. At sabi ko nga sa kanya, i-vlog ko itong adventure na to dito sa Barangay Batbatan Island para at least so yung mga gustong pumunta at makita ang kagandahan ng Batbatan Island ay inyong makikita dito sa aming pagpunta dito sa Barangay Batbatan Island. At dito nga, no, pagpasok mo dito sa kanilang sanctuary, may makikita ka ditong maraming puno ng niyog. Siguro marami pa to dati, kaso nga lang nung Yolanda daw medyo nabawasan itong mga puno ng niyog na nakatanim dito sa kanilang area na papunta dito sa sanctuary. At alam nyo ba guys, napakaganda dito para ditong isla ng Siargao kasi napakarami din ditong puno ng niyog. At sa hindi pa nakakaalam, no, may mga turista na rin na pumupunta dito sa Barangay Batbatan Island at sila nga dito ay nagkakandak ng kite flying kite flying ba yung tawag doon? So ayun, dito sila pumupunta kasi napakaganda ng place dito. Tapos ay skateboarding pala yung tawag doon. At napakaganda nga dito, no, at saka lalo na ngayon, no, napakalakas ng hangin. Maganda dito mag skateboarding. Ayun nga dito sa kay Kagawad, marami-rami na rin yung mga turista na pumupunta dito, lalo na yung mga galing pang ibang bansa, no, yung mga foreign na turista. At dito nga sa kanilang sanctuary, ayan, may mga magagandang rock formation dito. At kung makikita nyo, no, talagang lakas ng alon kasi amihan season at hindi advisable dito na dumaan sa area na to dito sa Barangay Batbatan Island kapag ganitong season kasi bukod sa malakas yung alon, napakaraming bato na nakapaligid dito sa kanilang isla. So bali last time, no, naikot ko na itong Barangay Batbatan Island noong pumunta kami sa Manigin Island or Maningning Island na sakop rin ng bayan ng Kulasi. So way back 2016, so nakarating ako doon sa Maningning. So pag galing ka dito sa isla ng Batbatan, siguro mga 2 oras or 3 oras pa yung biyahe papunta doon sa isla ng Maningning at napakalayo ng ano. So ayan, kung makikita nyo, no, yung kasama ko si Ronnie, nagpapatake ng picture kasi lobat yung cellphone nila. So cellphone ko na lang yung buhay sa mga oras na to, gawa nga ng wala pong kuryente dito sa isla kapag umaga. So bali gabi lang po yung availability ng kuryente dito sa isla.
At ito nga no, kami nga ay nag-enjoy dito sa Torni Kagawad na pumunta dito sa kanilang sanctuary. At ngayon nga no, napakalakas talaga ng hangin dito sa side na to ng Batbatan Island. At kung may mga pupunta man dito, hindi talaga nila ina-advise na pumunta doon sa baba. Pero kanina, may nakita ako doon na mga bata na naglalaro doon sa mga batuhan na iwan ko kung ano yung ginagawa nila. At ito nga no, at nagmamadali na kami dito, tumatakbo na ako papunta doon sa kabila kasi gusto kong makunan ng video at pictures yung side dito sa kabila ng isla ng Batbatan. So actually guys, hindi namin talaga na ikot lahat itong isla ng Batbatan kasi merong part dito doon papunta sa gawing kaliwa. So wala siyang kalsada, so hindi siya pwedeng akyatin ng nakamotor. So kailangan pag inakyat mo yan, ikaw nga ay maglalakad at hindi mo nga ito maikot sa loob ng ilang oras lamang itong isla ng Batbatan kasi napakalaki talaga nito guys ng isla. Isa ito sa pinakamalaking isla na sakop ng Antique or dito sa Kulasi. Siguro yung pinakamalaki is yung isla ng Semirara Island or Kaluya. So yun yung pinakamalaking isla na sakop ng Antique. At ayun nga no, sa baba may mga bata doon na naglalaro. At iwan ko nga ba kung bakit sila naglalaro doon at napakalakas ng hangin at alon dito sa gawing ito ng barangay Batbatan Island. So ayan, kung makikita nyo po ay parang lilipa rin ng hangin sa papunta doon sa kabila kasi napakalakas talaga ng hangin sa mga oras na ito. Para pumunta sa papunta. Wala kasi tayo dito bakit ko so ayan no, ganyan kalakas yung hangin, halos hindi ko na madinig yung aking pagsasalita sa video at napakalakas nga talaga ng hangin dito sa kabilang side ng isla ng Batbatan. At dito nga no, at kami nga ay babalik na doon sa aming activity at kailangan nga namin matapos ngayong araw yung aming activity. At ayun nga no, gusto ni Sir Ronnie na magpatake ng picture dito sa taas ng isang bato dito sa sakop na sanctuary dito sa isla ng Batbatan. At nakakatakot nga dito guys kapag ganito kalakas yung hangin at para kang lilipa rin papunta doon sa mga niyugan. At bukod sa malakas yung hangin, napakadelikado rin dito kasi medyo mataas pag ikay nahulog doon sa bangin at mapunta ka doon sa dalampasigan. So ayan, at talagang parang lilipa rin na talaga kami papunta doon sa kabila. At bukod no sa niyog, meron din ditong mga alagang hayop katulad ng baka, kambing. Wala lang ditong kalabaw kasi wala naman ditong palayan. So meron din ditong mga kakaunti lang din na part na pwedeng tamnan. Dito nga ay may mga abaka, meron ding saging dito sa isla ng Batbatan. Kaya kung masipag ka lang talaga dito, hindi ka magugutom. At sa mga oras nga ito no, at kami nga ay babalik na doon sa aming activity. At before nga kami nito mag-proceed, pumunta muna kami dito sa kanilang sanctuary post or sanctuary building dito sa isla ng Batbatan. At dito nga kami ay nagpa-take dito ng pictures and videos dito sa taas ng kanilang sanctuary facility dito sa isla ng Batbatan. At kahit sobrang init dito at nakaka-enjoy nga yung tanawin at saka yung magagandang view dito sa isla ng Batbatan. Kaya carry lang kahit na sobrang init
at worth it naman yung may experience dito sa isla ng Batbatan. So bali ito ang kanilang sanctuary facility dito sa isla ng Batbatan. So meron siyang rooftop. So pwede ka ditong umakyat at kung gusto mong makita yung side doon sa baba, so pwede ka ditong umakyat sa kanilang sanctuary. Pero siguro pag hindi ka kilala or wala kang kasama dito na taga dito, so bawal kang pumasok dito. At yun nga, nakapasok tayo at nakakyat tayo dito kasi kagawad yung kasama natin dito na pumunta sa kanilang sanctuary, at kami nga ay nagpaalam kung pwede kaming umakyat. At sa mga panahon na to, no, hindi siya advisable na pumunta dito sa taas ng sanctuary kasi sobrang mahangin at sobrang lakas talaga ng dito ng hangin, guys. Kaya bawal talagang umakyat dyan sa kanilang pader or kahit dito sa taas kasi baka liparin ka ng hangin at ikay mahuhulog doon sa baba. So ayan, napakainit pero worth it yung aming pagpunta dito sa kanilang sanctuary. Siguro maganda dito kapag gabi, tapos meron kang tent. Pero pag ganitong season, so hindi siya advisable na mag-tent kasi napakalakas ng hangin at baka nga liparin yung tent na yung tutulugan. So siguro maganda dito kapag April or May pumunta dito sa isla ng Batbatan kasi sa mga panahon na yun hindi na masyadong mahangin, wala na kasing amihan. Pero kapag January, February and March, napakahangin nga dito sa isla at napakalakas din ng alon na sasalubong sa'yo mula doon sa mainland papunta dito sa isla ng Batbatan. So bali yung travel time pala galing doon sa mainland is umaabot siya ng 45 minutes to 1 hour. So depende sa laki at bilis ng takbo ng inyong bangka. Siguro kapag hindi siya masyadong mahangin at ito nga ay aabutin lamang ng 45 minutes galing doon sa mainland. At bago nga kami nakarating dito sa isla at kami nga ay na-stranded mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So bago kami nakaalis ng mainland, alas 4 na ng hapon kami nakaalis sa mainland ng Colasi. At ayun nga hindi namin inaasahan na hapon na talaga yung biyahe na manggagaling doon sa mainland kasi nakisabay kami doon sa isang malaking bangka or fishing boat na nag-deliver ng isda galing isla papunta doon sa mainland ng Colasi. At ito na nga pull out na kami at kami ay babalik na sa aming activity dito sa isla ng Batbatan. At laking pasalamat nga namin kay Kagawad at ni-tour niya kami dito sa sanctuary dito sa isla ng Batbatan. Napakaganda talaga dito kapag ganitong season at tag-araw. So napakaganda dito ng isla. Kaya advice lang sa gustong pumunta dito sa isla ng Batbatan, so kailangan yung makipag-coordinate sa barangay officials para at least aware sila na pupunta kayo dito sa isla at sila ay handang mag-assist sa mga gustong pumunta dito sa isla ng Batbatan. Actually, napakabait na mga tao dito sa isla ng Batbatan. So halos lahat naman ng customer namin na aming nakausap dito at sila nga ay sasabi sa amin na ganito. So sila lang daw pupunta ng office, sila lang daw yung babayad doon sa opisina o mag-settle ng kanilang mga dapat i-settle doon sa aming office. So sa mga oras na to at medyo alas 2 na ng hapon at kami nga ay babalik na doon sa sitio Kamanga. Babalik kami sa sitio Kamanga mamaya after namin dito sa sitio Kawit kasi may mga nag-promise to pay sa amin sa sitio Kamanga at amin ngayong babalikan para at least meron naman kaming ma-resolve na account dito sa isla ng Batbatan bago kami bumalik sa aming opisina dito sa mainland ng Colasi. So ayan kung makikita nyo
nakaangkas ako dito kay Kagawad. So nakalimutan ko yung kanyang pangalan. So si Kagawad ay aming kliyente din na kumuha ng units sa amin doon sa aming company. So nag-volunteer si Kagawad na kami nga ay samahan at naka-duty naman siya. Kaya sabi niya sasamahan niya kami at ituturo niya yung mga bahay ng aming client dito sa isla ng Batbatan para hindi na daw kami mahirapan sa kakahanap. So di ba, ayan, napakabait ni Kagawad. So ayan no, at bago nga kayo makarating dito sa kanilang sanctuary, so hindi kalsada yung inyong madadaanan. So bali motor, pwede ditong makapasok. So hindi lang makakapasok dito yung mga 4 wheels, tsaka wala namang 4 wheels dito kundi motor lamang. So dito nga no, hindi pa na-develop yung kanilang daanan at medyo delikado pag hindi ka marunong masyado mag-motor dito kasi hindi naman to talaga daanan ng motor kundi tao lamang pero pwede naman siyang daanan kapag expert kang mag-drive ng motor. So ayan, napakakitid po ng daanan. Tapos sa both kabilang side meron siyang puno ng pandan at yan nga ay may mga tinik at pag sumabit yan sa iyong balat, panigurado na kay masusugatan. So ayan, may mga puno rin dito ng kawayan. So hindi yan nawawala dito sa isla ng Batbatan. So dito nga no, maganda rin dito sa isla ng Batbatan kasi meron din ditong signal ng wifi. So kahit wala ditong data, pero at least meron ditong signal ng wifi. Kaya napakaganda na dito nirahan or magstay dito sa isla ng Batbatan. So hindi katulad dati no na hindi pa upgraded itong isla at wala ngang signal. So kailangan pa nila pumunta dito sa sitio Kawit at para doon ay hagilap ng signal para sila ay makakonect or makatawag sa kanilang kamag-anak, friends and relatives. So ngayon, kahit sa ang bahagi ng isla ng Batbatan, meron ng piso wifi na pwedeng mag-connect ng iyong internet access dito sa isla ng Batbatan. So ayan no, bago kami bumalik ng sitio Tigbao, kami nga ay dumaan dito sa isa naming client din dito sa isla sa sitio Kawit. So dito rin no sa isla ng Batbatan, marami din dito nga puno ng anahaw at ito nga ay naglalakihan, nagtataasan na yung mga puno ng anahaw dito sa isla ng Batbatan. So kung makikita nyo no, at ako nga ay naglalakad, so hinahanap ko yung isa naming client dito sa mataas na bahagi ng isla ng Batbatan. So bali dalawa na lang kami dito ni Sir Ronnie na naglakad paakyat kasi yung isa naming kasama at napagod na sa kakalakad kasi almost half day kami naglakad kanina galing sitio Bunlaw papunta doon sa sitio Kamanga. So dinaanan namin yung isang sitio, nakalimutan ko na bago makarating doon sa sitio Kamanga. So mabuti nga lang no at hindi kami dumiretso doon sa sitio Batbat. So yung sitio Batbat, yun pala yung pinaka-last na sitio dito sa isla ng Batbatan. Dito naman yun sa left side kapag kaharap mo yung Palawan na area. So medyo malayo at hindi nga kami tumuloy doon kanina. At yun nga, at nakausap naman namin along the way yung aming client kanina at nakapag-settled na rin naman siya kaya hindi na kami natuloy doon sa sitio Batbat. Pero gusto kong pumunta doon kaso nga lang hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na marating yung sitio Batbat. Kaya siguro next time at pagbalik natin dito sa April or May, babalik tayo dito para mag-follow up ulit ng mga payments dito sa isla ng Batbatan. So ayan no, makikita nyo no, salita pa rin ako ng salita. So yan na lang yung ginagawa ko para mawala na yung pagod, yung gutom. At sa mga oras na to no, mag-aalas 3 na at hindi pa nga kami nakapag ng halian at gawa nga ng kailangan naming tapusin yung aming activity. Although may dala kaming pagkain, tubig dito sa aming
bag. So meron kami dalang pagkain at nakapag-prepared kami kaninang umaga. Pero wala na kaming oras na kumain at ayun nga, nag-i-enjoy din kami kanina at ito kailangan na naming tapusin pa. At siguro pagdating na lang namin sa Barangay Hall mamaya tsaka kami kakain. So ayan yung kasama ko no, nakaupo dun sa gilid. At bukod sa maganda itong isla ng Batbatan no, at dito nga no, marami din ditong motor na pwedeng rintahan kapag gusto nyong ikutin itong buong isla ng Batbatan. So sa amin dito sa aming company no, nasa 30 plus yung unit namin dito sa isla ng Batbatan. So ganun karami yung aming nirelease na unit dito sa isla ng Batbatan. Kaya ito ay aming kailangang mapuntahan at mapalo off na rin at makamusta yung aming mga customer dito sa isla ng Batbatan. At sa mga oras na to no, kami ay babalik na ng sitio Tigbao para makapagpahinga na at kami nga ay natapos na rin dito sa sitio Kawit. So may dadaanan lang kami dito na 2 or 3 client dito sa unahan ng sitio Kawit. Ito nga ay sitio, nakalimutan ko na rin yung anong sitio dito sa before mag sitio Kawit. So dadaan kami dito para mapalo up yung status ng kanilang account dito sa sitio. Ayun, hindi ko na alam kung ano. So na-blackout na ako, hindi ko na masyadong maalala kung ano yung sitio na aming dadaanan. So ayan, at ako nga ulit ay umangkas dito kay Kagawad para kami ay pupunta doon sa aming next na sitio na pupuntahan. So actually, dinaanan na namin kanina itong sitio na to kasi before kami makarating ng Kawit, so madadaanan mo ito at sabi nga kanina ni Kagawad, pagbalik na lang tsaka namin dadaanan itong isa naming kliyente. So ayan no, so hindi natin pwedeng banggitin yung kanilang mga identity o pangalan para naman at least meron silang privacy. So kami nga pala ay isa sa motor company dito sa Pilipinas. So kami ay naka-base dito sa bayan ng Kulasi dito sa Antique. So bali meron kami ditong isang branch dito sa Kulasi. So actually bali 5 bali 4 yung branch namin dito sa Antique at isa nga dito yung branch namin dito sa Kulasi. So ayan no, at ako nga ay mag-isa na pumunta dito sa isa naming client dito sa isla at nagpaiwan na rin si Sir Ronnie at saka si Mamay doon sa baba. At ito nga at kinakausap ko na yung isa naming client dito. At so kahit sobrang pagod, hirap at sobrang init dito no, kailangan naming tiisin kasi ito yung aming line of duty na kailangan naming gampanan at kailangan naming gawin kasi ito ay nakasalalay yung progress ng aming branch dito sa Kulasi no. So pag hindi namin to kasi na ipalo off at ito ay tatagal yung account, so mahihirapan na tayo sa pag-singil or pag-follow up na kanilang payments. So this time no, wala kaming pressure, so nag-follow up lang kami. Kung mayroong nagbayad, so thank you. Kung wala naman, so amin na lang hinihingian ng PTP or promise to pay kung kailan sila magkakaroon ng time, magkakaroon ng pera para sila ay makapag-settled o makapagbayad ng kanilang mga overdue dito sa aming company. So ayan, at medyo sira na yung beauty natin, medyo mainit na talaga dito sa isla at isang araw pa nga lang kami dito at ayan no, nangitim na talaga tayo ng sobra, so hindi katulong yung ating jacket dito kasi sobrang init talaga. Kahit naka-jacket ka dito, masusunog talaga yung balat mo. Sobrang init dito sa isla ng Batbatan. Pero guys, I swear, napakaganda dito sa isla ng Batbatan.
Kaya subukan nyo na at pumunta na kayo dito sa isla ng Batbatan para ma-experience nyo rin kung gaano kaganda yung kanilang isla dito sa Batbatan Island. At saka napakalinis, napakaganda ng kanilang mga beach dito. At yun nga, marami ditong rock formation na pwede nyong makita na hindi nyo makikita sa ibang isla. Especially dito sa Antique, no? Itong isla ng Batbatan ay maraming rock formation na pwedeng mapagkunan ng pictures or video para sa inyong mga vlog activity. At marami pa ditong activity na pwede nyong gawin sa isla. Pwede kayo ditong mangisda or maligo or mag-boating or mag-hiking, no? Pwede rin dito sa isla ng Batbatan. So ayan, at yun nga, no, ni-invite namin kayo na subukan yung pumunta dito sa isla ng Batbatan. At huwag kayong matakot guys kasi napakabait na mga tao dito sa isla ng Batbatan. At hindi nga naman sila nananakit, no? So mabait silang kausap at napaka-understanding naman ng mga tao dito. At dito sa isla rin ng Batbatan, no, dito rin makikita yung maramihang paggawa ng daing. At dito nga, no, yung mga daing dito ay dinadala pa sa iba't ibang bahagi dito sa Panay or sa saang bahagi man ng Pilipinas. So the best yung daing dito sa isla ng Batbatan. So actually ini-import pa yung daing dito, no, na nanggaling sa isla ng Batbatan. So dinadala sa ng Capiz, Iloilo or outside ng Panay itong daing na nandito sa isla ng Batbatan. So after nga namin, no, doon sa Sitio Kawit at pagdating nga namin dito sa Sitio Bunlaw, kami nga ay bumalik ni Sir Ronnie sa Sitio Kamanga. At ito nga, nagmotor kami papunta doon, dalawa na lang kami. At yung isa nga nang kasama doon ay nag-prepared na rin ng aming pagkain para kami ay makapag nanghalian na. So ayan, no, nagmotor kami papunta dito sa Sitio Kamanga. So dito nga, no, sa Sitio Kamanga, no, dito talaga yung main area na gumagawa ng daing. So dito kanina nakita ko yung mga daing dito, no, binibilad doon sa mga buhangin na area ng isla. Actually malinis naman yung kanilang paggawa at yung kanilang binibiladan. So ayun guys, no, hanggang dito na lang yung video na aking ipipresent na adventure namin dito sa isla ng Batbatan. So ayan, bye bye.